sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Na Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolman Joshua Jimenez. At Patrolwoman Renalyn Tanggiak mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Balitang dapat niyong abangan. Mahigit 2 milyong pisong halaga ng shabu nasamsam sa barangay Nangka, Marikina City. 8 suspek na aresto sa kasong Presidential Decree 705 sa Indanan, Sulu. At 2 drug suspect nakuhanan ng halos 600,000 pisong halaga ng shabu sa Davao City. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Sa patuloy na pagtataguyod ng maayos at tahimik na pagbabalik eskwela, hatid ng mga kapulisan, katuwang ang ibang ahensya, matagumpay na naisagawa ang Balik Eskwela Joint Community Outreach Program sa Basista, Pangasinan. Sa pamamagitan ng aktibong pakikibahagi sa mga makabuluhang programa tulad ng Balik Eskwela, na ipapakita ng mga pulis ang kanilang malasakit at dedikasyon, hindi lamang sa seguridad, kundi sa kabuuang kapakanan ng komunidad, lalo na ng mga kabataan. Yan ang balitang hatid ni Police Staff Sergeant John Del Supremo. Sa layuning may paramdam ang suporta sa mga batang mag-aaral ngayong pagbubukas ng klase, matagumpay na isinagawa ng mga kapulisan, kasama ang TGPCRECIG, ang Balik Eskwela Joint Community Outreach Program sa Patakbo Elementary School sa bayan ng Basista, Pangasinan, nito lamang Hunyo 18, 2025. Ang programa ay naisakatuparan sa pakikipagtulungan ng Global Peacekeepers and Community Responder, Anti-Crime Intelligence Group, katuwang ang Rome Italy Mother Chapter sa pangunguna ni na Mr. and Mrs. Pauldine Mark Solomon Co. Sinimulan ang aktibidad sa pamamagitan ng isang panalangin na sinundan ng isang makabuluhang mensahe mula sa Officer in Charge ng Pangasinan PPO sa pamamagitan ni Police Lieutenant Colonel Buenaventura Benavides III, kung saan inilatag ang isang komprehensibong plano at seguridad. In line with this, we have laid down a comprehensive and proactive security framework to ensure the safety and security of our schools across the province. In support of the Chief PNP School for prompt police response in action, we have strengthened our coordination mechanisms to make sure that any incident, big or small, will be responded swiftly, professionally, and with compassion. Nagbigay rin ng mensahe ang GPCRECIG Commander ng Pangasinan Chapter na si Louie Turalba Torres. Ito po yung unang-una kong napili na school. Sabi ni Ma'am Daisy, founding president sa Italy, sabi niya sa akin, maghanap ka ng school na pwede natin tulungan, bigyan ng mga school supplies. Alam niyo, hindi po ako ng dalawang isip. Unang-una kong naisip, Patakbo Elementary School.
Matapos ang mga mensahe, isinagawa ang presentation of certificates bilang pagkilala sa mga katuwang sa programa. Sinundan ito ng pamamahagi ng mga school supplies, food packs at libreng gupit sa mga estudyante. Taus-puso namang nagpapasalamat ang National Commanding Chairman ng GPCRECIG upang may sakatuparan ng programang ito. Kaya po nandito po ang GPCRECIG nagkakandak ng iba't ibang lugar po sa probinsya bilang maipahatid po namin sa kanila ang tulong para sa mga estudyante. So mabuhay po ang GPCRECIG at ang PNP. Andito po kami katuwang ng ating PNP, ang GPCRECIG. Maraming salamat po sa inyo. Ang ganitong uri ng inisyatiba ay patunay at patuloy na pag-abot ng serbisyo ng PNP at mga katuwang nito, hindi lamang sa usapin ng seguridad, kundi pati na rin sa paghubog at pagtulong sa kinabukasan ng mga kabataan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Jandel Supremo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Sa pagpapatuloy ng Police News Network, nasamsam ang mahigit 2 milyong pisong halaga ng shabu ng mga tauhan ng Eastern Police District mula sa isang newly identified high-value individual sa isinagawang bypass operation sa barangay Nangka, Marikina City. Yan ang ibabahagi ni Patrolwoman Ivy Corporal. Muling nasakot din ng mga operatiba ng Eastern Police District sa isinagawang bypass operation ang isang sospek na dati nang nahuli sa kasong droga sa barangay Nangka, Marikina City. Kinilala ang sospek na si alias Rubin, 32 anyos, residente ng San Mateo, Rizal at ngayon ay newly identified high-valued individual. Nakuha sa kanya ang 295 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 2,006,000 pesos. Mahaharap siya sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ayon kay Police Brigadier General Aden Lagradante, ang tagumpay na ito ay patunay na patuloy ang pinagting na kampanya ng Eastern Police District laban sa ilegal na droga. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Salamat Patrolwoman Corporal. Samantala, matagumpay na isinagawa ang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngayong umaga, June 19, 2025, sa ganap na alas 9 ng umaga sa harap ng National Headquarters sa loob ng Camp Brigadier General Rafael T. Crame, Quezon City. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Philippine National Police, katuwang ang Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council bilang bahagi ng pinaigting na kampanya para sa kahandaan sa lindol at iba pang sakuna. Sa eksaktong alas 9 ng umaga, sabay-sabay na isinagawa ng mga kawani ng PNP at iba pang mga ahensya. Naroon ang drop, cover, and hold bilang paunang tugon sa isang senaryong lindol. Sinundan ito ng evacuation drill at simulation ng emergency response procedures gaya ng search and rescue, first aid at fire suppression. Kasama rin sa drill ang pagsasanay ng command and control systems, communication sa panahon ng sakuna at pag-coordinate ng mga first responders para masiguro ang mabilis at epektibong pagtugon. Ang naturang nationwide earthquake drill ay ginaganap kada quarter upang mapanatili ang awareness at preparedness ng bawat sektor ng lipunan sa mga posibleng sakuna. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Napasakamay ng mga otoridad ang tinaguriang top 6 most wanted person, provincial level, matapos hahainan ng warrant of arrest sa kasong act of lasciviousness sa Cebu City. Patunay ito ng gumagana ang epektibo ang mga isinasagawang manhunt operations ng kapulisan, partikular na ang pagtugis sa mga itinuturing na high value or fugitives. Narito ang report mula kay Patrolwoman Flory May Azares.
Napas ang top 6 most wanted person provincial level matapos arestuhin kasunod ng paghain ng warrant of arrest sa kasong acts of lasciviousness sa Barangay Sambag 1, Cebu City noong ika-16 ng Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Kenneth Paul Albotra, officer in charge ng Police Station 7 Cebu City Police Office. Ang suspect na si alias Mark, 31 anyos, residente ng City o Season 1 Barangay Cogon, Pardo, Cebu City. Ang suspect ay may outstanding arrest warrant sa kasong acts of lasciviousness sa ilalim ng Article 336 ng RPC in relation to Section 5B ng RA 7610 na inisyu ni Honorable Esther Morales Biloso, presiding judge ng Regional Trial Court 7th Judicial Region Branch 6 Cebu City, na may rekomendadong piyansa na 180,000 pesos. Ipinaalam na sa kinauukulang korte ang pagkakaaresto ng suspect at ito'y pansamantalang nakadetine sa Police Station 7 Custodial Facility habang inihahantay ang commitment order. Maging mapagmatsyag at makiisa sa ating pamahalaan para sa isang ligtas at malinis na komunidad. Ipagbigay alam agad sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang gawain. Sa pamamagitan ng determinasyon ng mga kapulisan, mas papaigtingin pa nila ang kanilang pagganap ng tungkulin upang mapanagot ang mga tiwaling individual at masiguro ang seguridad ng mga mamamayan tungo sa isang mapayapang bagong Pilipinas. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Matagumpay na naisagawa ng Police Regional Office 6 ang 4th Regional Directors Cup na niloka ng mga piling PNP members at ilang sibilyan upang ipamalas ang kanilang kahusayan at disiplina sa paghawak ng baril sa Camp Martin Delgado, Fort San Pedro, Iloilo City. Nakatutok dyan si Patrolwoman Justin May Halyores. Matagumpay na isinagawa ng Police Regional Office 6 ang ika-4 na Regional Directors Cup nito lamang ika-17 ng Hunyo taong kasalukuyan sa Camp Martin Teofilo B. Delgado Firing Range. Ang aktibidad ay nilahukan ng mga piling miyembro ng kapulisan at ilang sibilyan na may interes sa marksmanship na nagtipon-tipon upang ipamalas ang kanilang kahusayan at disiplina sa paghawak ng baril. Layunin nito na bigyan ng pagkakataon ang mga kalahok na higit pang paunlarin ang kanilang galing sa pag-asinta habang isinaalang-alang ang tamang paggamit ng armas. Binibigyang diin din sa naturang aktibidad ang kahalagahan ng disiplina at tamang kaalaman sa paggamit ng makabagong kagamitan sa ilalim ng ligtas at kontroladong kapaligiran. Ayon sa pamunuan ng Pro-6, ang kompetisyon ay bahagi ng programa ni Chief PNP Police General Nicolas D. Torre III na naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga pulis sa tamang paggamit ng kanilang baril, lalo na sa mga lehitimong operasyon. Isa rin itong hakbang upang mapanatili ang mataas na antas ng kahandaan ng mga tauhan ng PNP sa anumang sitwasyon. Maliban sa pagpapalawak ng kasanayan, nagsilbi rin ang aktibidad bilang isang plataporma ng pagbubuklod at kooperasyon sa pagitan ng pulisya at ng komunidad. Sa kabuuan, ang matagumpay na pagsasagawa ng 4th Regional Directors Cup ay patunay ng patuloy na dedikasyon ng Philippine National Police sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo publiko at sa paghubog ng mas bihasa, disiplinado at responsableng tagapagpatupad ng batas. Mula rito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin May Halyores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Justin May Halyores. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Pinangunahan ng Cotabato Police Provincial Office ang isinagawang PNP-wide Annual Inspection of Disaster Response Equipment bilang paghahanda sa mga kalamidad ngayong panahon ng tag-ulan na ginanap sa Amas, Kidapawan City. Layunin ng aktibidad na tiyakin ang kahandaan ng mga kagamitan at tauhan sa harap ng posibleng kalamidad tulad ng pagbaha, landslide at iba pang sakunang dulot ng masamang panahon. Sinuri sa inspeksyon ang kondisyon ng mga rescue boats, life vests, medical kits, communication equipment at iba pang disaster response tools. Ibabalita yan ni Patrolwoman Brylin Jean Cabunilas. Isang PNP-wide Annual Inspection of Disaster Response Equipment ang isinagawa ng Cotabato Police Provincial Office bilang paghahanda sa mga kalamidad ngayong panahon ng tag-ulan na ginanap sa Amas, Kidapawan City nito lamang ika-17 ng Hunyo, 2025.
Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ni Police Colonel Gilberto B. Tuzon, Provincial Director ng Cotabato Police Provincial Office, ang pag-inspeksyon sa mga kagamitan kasama ang CPPO squad staff. Kabilang sa mga sinuri ang mga kagamitang search and rescue equipment, ang mga hand tools, digging tools, emergency medical kits, communication devices at iba pa. Layunin ng aktibidad na ito na mapanatiling maayos ang mga kagamitan lalong-lalo na sa search and rescue operation upang mapadali at mabilis ang pagresponde ng mga kapulisan sa oras ng pangangailangan. Mula dito sa Regional Office 12, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Braylin Jean Cabunilas, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Salamat Patrolwoman Cabunilas. Naaresto na ang 8 sospek ng mga operatiba ng Sulu Maritime Police Station dahil sa paglabag sa Presidential Decree 705 o ang Batas Transportation of Forest Products sa Barangay Kahatian, Indanan, Sulu. Ang buong detalye ng balita mula kay Patrolwoman Veronica Lagi. Aresto ang 8 individual dahil sa paglabag sa Presidential Decree 705 o ang batas laban sa illegal transportation of forest products. Nito lamang ika-16 ng Hunyo taong kasalukuyan sa Barangay Kadyatan, Indanan, Sulu. Ang operasyon ay sinagawa ng mga tauhan ng Sulu Maritime Police Station sa pamumuno ni Police Major Fritz James L. Madrid, Chief of Police. Sa isinagawang inspeksyon, nadiskubre ang tinatayang 30,000 board feet ng iba't ibang uri ng troso na may kabuang halagang 1,950,000 pesos. Nabigong magpakita ng kaukulang dokumento ang kapitan ng naturang bangka ukol sa legalidad ng kargamento na pag-alamang ang mga troso ay isinikay mula sa Languyan, Tawi-Tawi at patungong Sulu. Bukod sa mga troso, kinumpis ka rin ang mismong lancha na may tinatayang halagang 1,000,000 pesos. Ang mga suspek at mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa istasyon para sa kaukulang dokumentasyon at investigasyon. Nakipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa Ministry of Environment and Natural Resources and Energy BARM upang beripikahin at inventaryohin ang mga troso. Sasampahan ng kasong paglabag sa Presidential Decree 705 ang mga naarestong suspek. Ang mga kapulisan ay patuloy na nagbabantay laban sa iligal na pagputol at pagbebiyahe ng mga produktong gubat sa rehiyon tungo sa mas ligtas at luntiang Bangsamoro. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Veronica Lagi, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Lagi. Isang matagumpay na anti-illegal drug operation ang ipinatupad ng mga kapulisan na humantong sa pagkakahuli ng 2 drug suspect at pagkasamsam ng halos 600,000 pisong halaga ng shabu sa Barangay Bago Aplaya, Davao City. Patrolwoman Sheena May Ilagan, ibalita mo. Isang matagumpay na anti-illegal drug operation ang sigawan ng Baliuk Police Station nito lamang Hunyo taong kasalukuyan na nagresulta sa pagkakaaresto ng 2 hininalang drug personalities at pagkakakumpiska ng tinatayang 84.1 grams sa hininalang shabu na may kabuuang halagang 571,880 pesos. Ang operasyon ay sigawa bandang alas 8 ng gabi sa Phase 2 Gulfview Subdivision, Barangay Bago Aplaya, Davao City sa ilalim ng koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency. Kinilala ang mga narestong suspect na sina Alascols, 29 anyos, mula sa Agdao, Davao City na itinuturing na top 1 city-level drug personality at alias Julito, 29 anyos, isang delivery rider mula sa Barangay Bukana, Davao City. Ang mga suspect ay nasa kusdiya ng sabing stasyon at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang Police Regional Office 11 ay patuloy na pinapaigting ang laban kontra kriminalidad alinsun sa kampanya ng Bagong Pilipinas na panatili ng kapayapaan at kaayusan tungo sa pagsulong ng bansa. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako inyong PNN correspondent, Patrolwoman Sheena May Ilagad, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Ilagan. At para sa huling balita, nakumpiska ang mahigit 200 pisong halaga ng shabu mula sa 2 suspect sa ikinasang drug bypass operation sa Cagayan de Oro City. Yan ang tinutukang balita ni Patrolwoman Danessa Berdos.
check. May lighter. Wala na check. Nakumpiska ang 238,000 pesos halaga ng hinihinalang shabu sa isang drug buy-bust operation sa Barangay Kamamanaan, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Ang naturang operasyon ay pinangunahan ng City Drug Enforcement Unit 10 at kinilala ang mga suspect na sina alias Jingjing, lalaki 39 na taong gulang, alias Inshik, lalaki 36 na taong gulang at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska mula sa mga suspect ang 35 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 238,000 pesos, isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at iba pang mga non-drug items. Ang mga suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula sa pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni PNP Chief Police General Nicolas D. Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolman Joshua Jimenez. At Patrolwoman Ronaldine Tanggiak mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. Ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.